Isang magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong online morning devotion dito po sa St. Paul United Methodist Church, na ang ating pong tekstong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po natin sa Exodus chapter 3 verses 1 to 3, na ganito po ang sinasabi. Samantala habang nagpapastol si Moises ng kawan, ng biyanan niyang si Jethro na pari na sa Midian, tinuod niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Titignan ko ngang mabuti kung bakit hindi yon natutupok gayong nagliliyab. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita, na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Una, nais ko makita natin sa ating tekstong pinagbabatayan ang mahabang panahon na ang bayan ng Israel ay nabuhay sa pagkaalipin sa Ehipto. Naghirap, nagdusa, at tila walang pag-asa. Si Moises naman, ang matapos na lumaki sa palasyo, ay tumakas at naging tagapag-alaga ng tupa sa malayong lupain ng Midian. 40 taon na siyang namumuhay ng payak, malayo sa kapangyarihan at karangyaan. Ngunit sa bundok ng Horeb, sa araw na yon, may isang bagay na kakaibang nakita niya. Isang mababang punong kahoy na nasusunog ngunit hindi nauubos. Ito ang simula ng dakilang pagpapakita ng Diyos na siya ay buhay, siya ay nag-iingat, siya ay tumatawag sa tao upang gamitin sa kanyang dakilang layunin. Ang Diyos ay nagpapakita sa mga taong mapagpakumbaba at tapat. Ito ang unang puntos na nais kong makita natin sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga. Si Moises ay hindi makapangyarihang pinuno noon. Siya ay simpleng pastol. Ngunit sa kanyang pagiging pastol at pagiging tapat, at lalo't higit ang kanyang pagpapakumbaba, doon ay nagpakita ang Diyos. Hindi kailangan ng Diyos na tayo ay dakila sa paningin ng mga tao upang tayo ay kanyang harapin, upang tayo ay kanyang katagpuin. Ang hinahanap niya ay pusong handang makinig at sumunod kahit tayo ay nasa payak na kalagayan. Pangalawa, ang pagpapakita ng Diyos ay puno ng kababalaghan at pag-iingat. Ang punong kahoy na nasusunog ngunit hindi natutupok ay larawan ng kabanalan at pag-iingat ng Diyos. Ang apoy ay tanda ng kanyang presensya at kabanalan. Dapat katakutan, ngunit hindi nito sinisira ang punong kahoy. Ipinapakita nito na kapag ang Diyos ay lumalapit, ang kanyang presensya ay pinapanatili at pinatitibay, hindi nasisira. Gaya ng kanyang bayan na nagdusa, ngunit hindi nawawasak. Gayon din ang bawat isa sa atin kapag kasama natin ng Diyos, kahit sa gitna ng pagsubok, anuman ang mga sitwasyon, mananatili tayo sa Kanya.
Pangatlo, na nais kong makita natin sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga ay ang tawag ng Diyos ay naghihikayat na lumapit at unawain ang kanyang gawain. Na makita ang kababalaghan, hindi tumalikod si Moises. Lumapit siya upang unawain ang sitwasyon. Kapag ang Diyos ay kumilos at nagpakita, inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya. Alamin ang Kanyang kalooban at huwag maging walang pakialam. Ang tunay na pagpapala ay para sa mga nagsisikap na makilala siya at marinig ang Kanyang tinig. Ang paglapit kay Moises ay simula ng kanyang misyon at ang paglapit mo sa Diyos ay simula rin ng iyong paglilingkod. Bilang pagwawakas, mga kapatid, sa Exodus chapter 3 verse 1 to 3 ay makikita natin na ang Diyos ay naghahanap ng taong may mapagpakumbabang puso. Nagpapakita sa pamamagitan ng mga kababalaghan upang ipaalala na siya ay banal, siya ay nag-iingat at inaanyayahan tayong lumapit upang makinig at sumunod sa Kanya. Huwag nating hayaan na lumipas ang pagkakataong makaharap sa Kanya. Tulad ni Moises, lumapit tayo sa Diyos ng may paggalang at paghahanda sapagkat ang Kanyang presensya ay nagbibigay lakas at ang Kanyang tawag ay nagbubukas ng daan patungo sa kaligtasan at pag-asa. Patuloy po na ang pagpapala ng Diyos sa buong maghapon ay maging hamon at inspirasyon ang ating napagbulay-bulayan sa buhay ni Moises. Tinawag ng Diyos upang maging kasangkapan upang mapalaya ang mga Israelita, ang kanyang bayan sa bansang Ehipto. Kaya naman, sama-sama nating ilagak ang lahat ng ito na may pagpapasalamat at pagtatalaga sa Kanya ng ating mga buhay, katulad ni Moises, nagsasabing, narito ako Panginoon, gamitin mo sa iyong ministeryo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilat makapangyarihang Diyos, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Katulad ng buhay ni Moises, tinawag mo mula sa kanyang kalagayan na hindi tinitignan ng kanyang kalagayan sa buhay. Pagkos ay tinitignan mo ang kanyang puso na handang sumunod, na handang makinig, at patuloy na magtalaga ng buhay sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang araw na ito na ikaw siyang may gawa. Pagpalain mo po ang kabuuang ministeryo ng iyong iglesia. At katulad ng online morning devotion na ito ng St. Paul United Methodist Church, maging kapahayagan ito ng pagpapala sa bawat maaabot ng online ministry na ito ng iyong iglesia. O Lord God, samahan mo po kami sa buong maghapon. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa amin at magpala. Sa iyo, O Diyos, ang papuri, pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless us all po sa ating lahat. To God be the glory.